So hello mga ka-teach, good morning. So ngayon ay meron tayo dito, ito yung tinatawag na Aura Vendetta LRL. So ito ay mga ka-teach ay manual, okay? Dati na akong gumawa ng Aura Vendetta noong 2019. So sobrang tagal na. So ito yung latest na Aura Vendetta na binalik ko, pero manual. Yan, yung kasi bronzy. Ito yung dati na bronze, is na ba yun? Wala. So ganito yun dati. So maliit siya. So ngayon, ito yung tube siya, PVC tube. Ngayon, ito mga katiits, hindi na po ito binabalahan. So direct na po ito. Okay? So request ng mga customer, isasample po natin. Ay naubusan kasi ako na naibenta ko na yung gold ko. So ito meron tayong silver. Ang silver mga katiits, silver at gold ay parehas lang. Parehas lang sila kung dumitek. Kasi pag mga alahas mga katiits, pag gold na alahas yan, meron po yung halong silver. Kasi ang silver po ang nagpapatigas sa ginto. Kasi kung pure gold yan, tapos ginawang nilang necklace na ganito, pag kinagat nyo po yan, mapuputol. Pero, ayan, katulad ng ganito, ito silver. Silver po ang nagpapatigas sa ginto. Inahaluan po yan. Kaya hindi na siya pure. Ngayon, ito silver po ang ating i-detect. Okay? So, request ng ating client. So, kailangan muna natin. Okay. So, ngayon, ito mga katiits, ang range po nito ay 500 meter, tapos ang depth niya ay 30 meter. Okay, so ito yung silver, o kaya doon natin ilalagay yung silver. Ito, okay, dyan, ayun yung silver. Ito. Okay, ngayon i-detect po natin yan. Okay, so harap tayo sa east. Okay, so dapat naka 45 degree. Okay, ngayon, ito, antena, ito po ay narorotate po yan. Yan, deroscas po yan ha. Okay. So, hindi na po ito bala-bala. Direct na po ito. So, ngayon, nakatapat sa lupa, and then, 45 degrees. So, nakayuko ng konti. So, pakikiramdaman nyo po yung aura nya, makikita nyo, hahatakin niya ng paunti-unti. Ayan o. Makikita nyo, hahatakin ng paunti-unti ang target. Ayan. Pag hindi po kayo gumalaw, medyo mabagal po talaga ang detect niyan. Okay? Lalo na sa mga baguhan, kailangan ilakad nyo, i-walk nyo. Okay? Ilakad nyo siya ng ganyan, so madali po siya ang tuturo. Ayan. Kahit po na nanginginig-ginig ang kamay nyo, tuturo at tuturo pa rin yan. Okay? Ngayon, sa mga marunong nang gumamit ng dowsing o LRAD, locator, madali na lang sa kanila yan. Okay? Ayan. Ngayon, pag ito po ay linapitan natin, pag malapit na po siya, ay iikot po yan. Okay? Pag malapit na po tayo sa item, iikot po yan ng ganyan. So, dapat naka-level na po yan. Pagtapat sa item, ay hindi na po yan iikot. So, ganyan na po yan. Okay? So, akala nyo, wala nang detection pagdating sa item. Pero pag ilinayo mo sa item, tuturo pa rin yun doon. Ayan o. Ayan. Tuturo yan doon. Okay? Ayan siya. Ayan. Pag linayo mo ng konti, iikot siya ng padahan-dahan. Okay? Pag nakatapat na po yan, ay hindi na po yan iikot. Okay? Ngayon,
Pag natin dito, ilagay po natin siya dito. Ayan, titingnan nyo. So, doon siya tuturo mga katiits. Ayan. Ayan. Makikita nyo, ahatakin yan kahit ipalipat-lipat ko ng ang destination. Ayan. Lipat natin. Ayan. Okay. Sa mga baguhan, ay dapat yung pag-isay ng aura nyo, tapos yung detection ng locator. Kasi nakadepende sa paggamit ng locator yan. Okay? Dapat wala kayong iniisip kung hindi yung target na ginto lang. Ngayon, wag yung isipin kung saan siya pupunta, kung saan sa direksyon. Kasi kung saan siya tuturo, saan ka nag-isip na doon tumuro, doon din siya tuturo. Okay mga ka-8s? So ito po.